Isa pong bagong crypto token ang biglang sumabog sa eksena. At yan po ay si Knight, ang privacy-focused token ng Midnight Network. Sa loob lamang po ng 24 oras or 24 hours ay mahigit 250 million Knight tokens na ang agad na na-claim. Ngunit kahit napakabilis ng simula ng Knight or ni Knight, ay hindi ito naging perpekto para sa lahat, lalo na para sa ilang ADA Ledger users na nakaranas ng technical problems. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye sa likod ng airdrop na ito. Ano ba talaga ang Knight token? Bakit may problema ang mga users ng ADA Ledger wallet? At ano po ang ginawa ng team ng Midnight para masolusyonan ito? Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa unang katanungan kung ano ang Knight token at bakit ito biglang sumikat. Si Knight ay isa pong bagong crypto token na nilikha ng Midnight Network, isang project na nakatutok sa rational privacy o matalinong paraan ng pagbibigay proteksyon sa ating impormasyon. Ang token na ito ay ginawa sa pamamagitan ng isang massive airdrop campaign na tinatawag na Glacier Drop. Itong Glacier Drop ay nagbigay ng oportunidad sa mga holders ng ilang major cryptocurrencies gaya nina ADA, Bitcoin, Ethereum, XRP, BNB, Solana, AVAX at saka BAT na makatanggap ng libreng Knight tokens. Ang kailangan lang ay nag-hold ka ng at least $100 worth ng alinman sa mga cryptocurrencies na ito noong snapshot date na June 11. At grabe, hindi lang basta sumikat itong si Knight. Sa loob lamang po ng unang 24 hours ay mahigit 250 million tokens na agad ang nag-claim mula sa higit 11,000 na redemptions. Ayon mismo kay Ginong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano, ay sobrang bilis ng pagtanggap ng community sa token na ito. Ngayon ay paano po hinati ang airdrop para sa iba't ibang mga crypto holders? Sa kabuuan ng Glacier Drop ay pinili ng Midnight team na bigyan ng mas malaking bahagi ang mga ADA holders. Kaya ayan, narito po yung breakdown. Ayan, 50% po ng buong Knight token supply ay napunta kay ADA. 20% naman ay nakuha ni Bitcoin. At ang natitirang 30% ay hinati-hati kina Ethereum, XRP, Solana, BNB, AVAX at saka BAT. Depende sa kanilang dollar value noon sa snapshot. Sa madaling salita, si ADA ang pinakamalaking benepisyaryo ng airdrop na ito. Kaya natural lamang po na maraming ADA users ang gustong sumali at mag-claim ng kanilang libreng token. Ngayon ay ano po ang problema na naranasan ng ADA Ledger users? Sa kabila ng tagumpay ng Glacier Drop ay maraming ADA Ledger users ang hindi po agad naka-claim. Ito ay dahil sa isang technical bug na may kinalaman sa CIP-8, isang Cardano Improvement Proposal. Ang problema ay simple pero critical. Hindi po ma-verify ng claim portal ang pagmamay-ari ng mga users sa kanilang wallets gamit ang Ledger device. Ibig sabihin kahit qualified po sila ay hindi po nila makuha ang kanilang share ng Knight tokens. Agad namang kumilos ang team ng Midnight kasama na si Ginong Charles Hoskinson para maghanap ng solusyon. Isang pansamantalang fix ang nagawa naman po nilang ilabas. Kaya yan, paano nga ba nila sinolusyonan ang Midnight
Yan, sinulusyon po ng Midnight ang ledger bug. Ang pansamantalang solusyon ay ang pag-sign ng isang null transaction. Sa madaling paliwanag ay magsisend ka ng isang walang laman na transaction na naglalaman ng isang 251 byte payload. Ang payload na ito ang ginagamit para sa verification. At ayon po kay Ginong Charles, ito ay one time lang nagagawin para sa ADA ledger users. Hindi rin kailangang magmadali dahil may 60 days naman ang users para i-claim ang kanilang Night tokens. Ang magandang balita, ang fix na ito ay nakasama na sa Glacier Drop Claim Portal mismo. Kaya kahit may delay man ay makakapag-claim pa rin ang mga users bago matapos ang buwan ng August. Yan, ngayon ay sunod na katanungan ay ano naman po ang sinabi ng CTO ng Shielded Technologies tungkol dito? Yan, naglabas po ng pahayag si Ginoong Bob Blessing Hartley. Siya po ang Chief Technology Officer ng Shielded Technologies. Sa kanyang video ay ipinaliwanag po niya kung bakit hindi agad compatible ang Ledger wallets sa airdrop system. Ayon sa kanya ay inuuna nila ang security ng wallet ng mga users. Ayaw nila na mapilitan ang mga tao na gawin ang proseso kung hindi pa ito ligtas. Kaya kahit may delay po sa compatibility ay mas pinili po nilang protektahan ang users. Nagbigay din siya ng assurance sa ADA holders kung saan ay kahit ma-delay ang kanilang pag-claim ay secured at nakalak na ang kanilang night allocations base sa snapshot. Walang token na mawawala. Ngayon ay ano po ang mission ng Midnight Network sa Web3 space? Yan ang pinakahuling katanungan natin dito. Ano po ang mission ng Midnight Network dito sa Web3 space? Ang pinaka-core ng mission ni Midnight ay ang tinatawag po nilang rational privacy. Ibig sabihin nito ay binibigyan ng kapangyarihan ang mga users na kontrolin kung kailan, paano at kanino po nila ibabahagi ang kanilang personal data. Sa halip po na itago ang lahat, ang approach po ng Midnight ay intelligent privacy. Pinoprotektahan ang sensitibong data habang pinapayagan pa rin ang transparency kung kinakailangan. Sa ganito pong paraan ay nagkakaroon ng balanse sa pagitan po ng privacy at usability. Para po sa maraming crypto users, ito ay isang malaking hakbang lalo na ngayong panahon ng surveillance at data harvesting sa digital space. Ayan. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts, particular po sa mga nag-hold kay ADA, ay napakalaga ng pagkakataong ito. Hindi araw-araw ay may airdrop na ganito kalawak at may malinaw na purpose. Kung isa ka po sa mga eligible at may hawak ng ADA, XRP, Ethereum or Bitcoin noong snapshot date, ay maaring qualified ka na makakuha ng libreng Night tokens. Sa ganitong panahon na medyo mababa pa ang market, malaking tulong po ang free tokens na may potensyal tumaas ang value sa hinaharap. Ngayon din, magandang oportunidad ito para makilala ang konsepto ng privacy tokens at kung paano ito gumagana sa loob ng blockchain space. At bilang panghuli, sa tingin ko po ay napakahusay ng approach ng Midnight Network. Hindi lang sila naglabas ng token na walang silbi. Bagkos ay sinimulan nila ito gamit ang isang structured airdrop system na may malinaw na distribution plan, security measures at technical support para sa mga affected users. Nagustuhan ko rin ang mabilis na kanilang response sa issue ni ADA Ledger. Pinapakita nito na seryoso sila sa community support at hindi po basta-basta na nang iiwan ng mga users.
ang Night token ay maaring maging isa sa mga token na may long-term use case, lalo na kung magtutuloy-tuloy ang development ng privacy features sa Web3. Kung ako po sa inyo ay i-check ninyo kung qualified kayo sa airdrop at subukan po ninyong i-claim ang inyong Night tokens habang bukas pa ang portal. Isa itong magandang oportunidad na hindi natin dapat palampasin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.